matutunghayan for today's video. Dahil sa video na to, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-submit ng tax form sa ating Google AdSense. Kasi recently po mga ka-idol ay nag-send po sa akin ng email si YouTube na kung saan pa-expire na po ang ating US tax form nung nag-submit tayo 3 years ago. Kasi sa mga tulad natin na mga non-US taxpayers ay kailangan pala talaga mag-submit ng bagong tax form bago ito ma-expire simula nung nag-submit tayo. At based sa nalaman ko po ay 3 years after dapat tayo mag-submit ng bago para maiwasan ng 24% to 30% tax rate sa tuwing maabot natin ang threshold na nilagay natin sa ating Google AdSense. Kaya sa tutorial na to mga ka-idol ay ituturo ko po sa inyo paano mag-submit ng bagong tax information sa ating Google AdSense para maiwasan na makaltasan ng 24 to 30% na tax rate. Sa tulad natin na mga non-US taxpayers ay kailangan talaga natin mag-submit ng bagong tax information sa ating Google AdSense para maiwasan na makaltasan ng 24 to 30% tax rate. So, paano po ba ito gawin? So, please keep on watching. Ito na guys. So, ito na po mga ka-idol. Naka-open na po tayo sa ating Google AdSense account. So, ang kailangan lang po natin gawin is i-click po natin itong 3 dots. Then, view payments. Ayan. Ayan. So, ngayon po mga ka-idol is i-click po natin itong manage settings. Ayan. So, dito po mga ka-idol dapat i-review nyo po ito kung tama po ba or wala po kayong babaguhin. So, kung meron po kayong babaguhin like our numbers, i-click nyo lang po yung pin highlights or yung pin. Then, next po yan is, click po natin itong United States Tax Info. Mapupunta po tayo sa Manage Tax Info. So, ito na po ang ating wait kung saan last March 2021 po tayo nag-submit. So, since nag-email nga sa atin si YouTube na kailangan natin mag-submit ng bagong tax information, ay kailangan natin i-click itong Show Tax Details and Documents. So, click natin. So, since our US tax informations ay pa-expire na siya this 2024, ay kailangan natin mag-submit ng bagong tax information. So, ngayon, click natin itong Submit New Form. Start New Form. Ayan. Then, click Start Form. So, lagay nyo lang po yung password ng YouTube account nyo or yung Google nyo para ma-open nyo siya. Ayan. Show password. Then, click Next. So, dito na po tayo mag-start at kailangan na po natin fill up individually. So, what type of account are we? So, lang po natin itong individual. Then, click Next. Then, if you are a citizen or resident of the United States, so kung nasa Pinas ka, ang kailangan mo lang i-click is yung No. Then, select W-8 tax form type. So, click po natin itong W-8 Ben. Then, start W-8 form. Double check nyo po kasi dapat tama po yung ilalagay nyo. Same sa kung ano po yung nilagay nung first na nag-submit kayo ng tax form nyo. So, dito double check natin. Then, country. Lagay natin Philippines. Kasi nasa Pilipinas tayo. So, Philippines. Then, taxpayer identification number. So, kung hindi po kayo nakabase sa US, pero meron kayong TIN ID or TIN number, so, ang ilagay nyo po dito is TIN number. So, dapat po tama ang TIN number na nilagay nyo. Same nung first na nag-submit kayo ng tax information kasi i-double check po nila ito. Ilagay po natin ang ating TIN number. Ayan. So, click po natin next. Then, permanent address. Ayan.
dapat po natin tandaan na kung wala pong nabago sa address kung nag-submit tayo ng tax form, ay ganun din dapat yung ilalagay natin dito. So, kung nag-change kayo ng address, dapat kung ano po yung address na change nyo, ayun din po yung ilalagay nyo dito. So, then save po. Ayan. Double check nyo po. Ayan. So, kung pareho lang po yung postal address nyo sa permanent address nyo, sa mailing address nyo, ay click nyo lang po itong box. Then, click nyo po yung next. So, dito sa tax treaty, so are you claiming a reduced rate of withholding under a tax treaty? So, click po natin itong yes. Click yung box, then ilagay po natin Philippines. Ilagay mo po yung bansa kung saan ka naroroon, okay? Then, special rates and conditions, since sa AdSense lang naman tayo sumasahod, so i-click po natin itong pangalawang box. Then, Article 8 and Paragraph 1 with 0 reduced treaty rate. Ayan. Then, click reason as a tax resident. Click nyo po, then next. So, dapat nyo po i-double check talaga mga ka-idol para hindi po tayo paulit-ulit at hindi po kayo ma-denied at mag-reapply ulit. So, ayan. So, click lang po natin itong no. Then, click yung box. Then, click next. So, paperless. So, basahin nyo lang po mga ka-idol ito. Then, I accept the paperless delivery agreement. Get documents by mail. So, click next. So, ito po siya. Double check nyo po. Then, I confirm. Then, click next. So, dito, ito po yung mga conditions, mga ka-idol. I-check nyo lang po yung mga box. Ayan. We will submit new form kung incorrect po yung mga nakalagay na informations. Then, click po natin yung box. Then, 2024. Then, I am the beneficial owner name in the tax identification section. Click natin. Then, after that, click po natin submit. So, ito na po siya, guys. Approve na siya. Ayan. So, madali lang po siya ma-approve, mga ka-idol, as long as tama lang po yung mga nilagay mo na information sa iyong US tax form. So, ganun lang po siya kadali. So, that's all muna for today, mga ka-idol. Salamat po sa panonood at sana po ay may nakuha na naman kayong kunting idea, especially po sa kung paano mag-submit ng bagong tax information sa ating Google AdSense. So, dito na lang po muna tayo, mga ka-idol, kasi palakas na po yung ulan. So, as you can see in my background, malakas na talaga siya. So, salamat po and see you to my next tutorial. Keep safe, everyone!